kalimutang mag-subscribe, mag-like, at hit ang bell button para manatiling updated. Hi, good morning mga beloved viewers and subscribers. So, pwede na po tayo uling mamili ng baraha at pagkatapos, kailangan walang favoritism pagdating sa numbers kung 1, 2, 3, or 4. So, mamili lang po kayo para mas maging accurate ang mga sagot ng mga baraha. Okay, nandito na po tayo ngayon. Okay, as I early said, pag-isipan yung mabuti, walang favorite number kung 1, 2, 3, or 4. Pag-isipan nyo, kung ano ba talaga ang gusto nyo. 1, number 2, number 3, or number 4. Okay, kung ang pumili nito ay ang number 1, ito ang sinapayo sa iyo ng baraha. Ang iyong mga plano ay maaaring tamaan, hindi na ito mangyayari gaya ng iyong nais. Ang samantalang pananahimik ay samahan mo ng pagbabago ng mga plano upang magkaroon ng direksyonang solusyon. Okay. So kung ikaw may plano ka talaga na gusto mong magawa ang isang bagay, then talagang mag-focus ka para makuha mo talaga yung gusto mo. Okay, gumawa ka talaga ng action kasi minsan kung puro lang tayo plano, wala rin namang mangyayari. So kailangan kapag may ginusto tayong isang bagay ay parang willing tayo na ma-accept ang mga consequences kasi yun yung magpapatibay sa atin in the end of the day. Okay, kung ang napili mo naman ay ang number 2, ito number 2, yan, kailangan kang mag-isip, no? Hindi kasi lahat ng bagay ay alam na natin. Kailangan mong pag-isipan ang lahat ng mga bagay para hindi mo ito pagsisihan sa huli. So, ibig sabihin, bago ka gumawa ng isang desisyon, kailangan paganahin mo talaga yung utak mo, no? Maraming beses mo itong i-analyze kung dapat ba o hindi ang isang bagay. Okay? Para naman sa pumili ng number 3. Ito, number 3. Yan, number 3. Yung sinasabi sa number 3. Eight of Swords. Isang pakiramdam gaya ng pandiliit sa sarili dahil sa mga problema na nararanasan, maaari kang bumuo ng sarili mong desisyon na hindi nangangailangan ng payo ng iba. Subalit maaari ka rin humingi ng payo sa mga eksperto. So, kung talagang tingin mo naman sa sarili mo, number 3, no? Hindi mo kailangan ng payo, kaya mo naman itong solusyonan, then, gawin mo kung ano yung mas maganda para sa'yo. Pero, syempre, meron nga tinatawag na 2 heads better than 1. Hindi rin naman masama kung hihingi ka ng payo. Pero, dapat sa mga tamang tao. Okay? Hindi yung payo na nasa huli ang pagsisisi. So, para naman sa pumili ng number 4, ito yung number 4. Yan, ang number 4. Number 4, kailangan hindi puro isip ang gumagana sa'yo. Sa bawat bagay na gusto mo, kailangan gamitan mo rin ito ng puso. Kasi, meron nga tinatawag na sa mundong ito para magtagumpay tayo, hindi pwedeng puro isip lang, hindi rin pwedeng puro puso lang. Kasi kung puro isip ang gagamitin mo, marami tayong matatapakan na tao. Pero kung puro puso naman, hindi rin naman magiging balanse kasi pwede rin naman natin ikapahamak. What exactly do I mean is that balansehin mo by using your mind and your heart. Halimbawa, I'll give you a scenario. Halimbawa, marami kang pera sa pas mo, tapos marami kang kaibigan, magastos ka. Tapos nung nawalan ka ng pera sa pas mo, wala ka ng kaibigan, wala, hirap na hirap ka, wala kang matakbuhan. Tapos, then present, ganun uli ang sistema, halimbawa ng ginagawa mo. Huwag kang magulat kung anong future meron ka. Kasi, kapag hindi mo binago ang sistema mo, yun pa rin ang magiging sanhi ng iyong future. So, ang pinapayo lang dito, group number 4, ay balansihin mo ang lahat ng bagay, ang puso at isip mo.
Hindi pwedeng puro isip para maiiwasan natin yung mga tao na mainis sa atin, di ba? Kailangan balanse lang tayo para and at the same time, wala tayong natatapakan. Okay? Maraming salamat. Ito po si Maestro Ryan Comendador, ang inyong punsoy, psychic, and faith healer consultant. Maraming salamat